Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, ang ganda po ng topic natin ngayon. Si Warren Buffett po, ano po ba ang kanyang single best investment? Malalaman po natin sa video na to. At hindi lang po yun, alam mo ba? May chance ka rin makapag-invest doon. Stay tuned! Welcome back! Ayan, ano ba ang single best investment ni Warren Buffett? Kasi po guys, super fan po ako ni Warren Buffett. Tinatry ko po talagang i-consume lahat ng information na makukutkot ko tungkol sa kanya. Super fan nga po no? So I am so surprised no, nung nanonood po ako, mga ganyan, nagbabasa-basa ako sa tungkol sa kanya. Yung talagang kinoconsider niya na best investment niya, numero uno, na lagi niya po tinuturo sa mga nagtatanong po sa kanya, saan ka mag-start ng investing, ano yung pinaka the best. And alam niyo ba, you can invest in it too. And pwede ka mag-profit greatly pag nag-invest ka dito for the rest of your life. Ano po ba ang investment po ba na yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan, Kuya John? It's your health. It's your health. Tinuro niyo po yan. Tandang-tanda ko po talaga, tumatak sa utak ko talaga. Talagang pinagdidiinan niya po na mag-invest po tayo sa ating health. Umpisahan na po natin. Let's look at the reason bakit important ang health sa finance and investing. Reason number 1 na sinasabi ni Warren Buffett, iisa lang po ang katawan po natin. At ito po ang katawan na to, ang tool po natin para kumita tayo. Again, iisa lang po ito, no? So kailangan po nating alagaan kasi pag nasira po ito, wala na po itong kapalit. Okay, no? Reason number 2 po, longer investing career. Aminin na po natin sa Pilipinas, anong edad po tayo nag-uumpisa mag-invest? Wala po akong kilala na nag-i-invest ng age 20, 25 ganyan. Wala po. Madalas po bilang Pilipino, hindi po talaga tayo masyadong financially educated po dito. Nauuntog po yung ulo natin na natututo tayo mag-invest. Medyo late na. May mga nararamdaman ng rayuma, may gout na, mga 30s, 40s dyan pa lang tayo nag-umpisa mag-invest eh. Ganon po talaga no, o nagiging reality na, na parang malapit-lapit na. So mag-invest na tayo. Imagine mo kung nag-invest ka at age 30 at and then hindi mo inalagaan ang health natin, and then at age 65 hindi na natin kaya mag-invest. So 35 years lang ang ating investing career ngayon. I-compare natin kay Buffett tsaka kay Munger. Ilang taon na si Buffett? 90 plus, no? Si Munger around 100, no? So, and then individually, ilang years na po ang career nila as investor kasi inaalagaan po nila ang kanilang career. Alam ko si Buffett nag-start siya at age 11 po ba o 13, parang ganyan po, napakabata pa po niya. And 90 na po siya ngayon, no? 90 or so, ganyan. So around 80 years po. Sila pareho, ganyan kahaba ang kanilang investing career. Kaya po sila naging billionaire kasi po ang haba ng oras nila nagpayaman. Maaga sila nag-start tapos inalagaan nila yung kalusugan nila. Humaba ang buhay nila. Ayun no, ang haba ng oras na magpayaman po. Ganon po. At sana po, ganon din po ang mangyari po sa atin. No? Number 3 na reason, less medical expenses. Ayan. Kasi po guys, expert po ako pagdating sa medical expenses. Kasi napapalibutan po talaga ako no, na maraming tao sa pamilya no, na marami po talaga medical issues. Ang gastos po talaga sobrang gastos po talaga pag may issue ka sa katawan. Kahit po ako ngayon may mga konting issue na po ako no. May problema na po sa sugar, may maintenance na po, ganyan po no. Ayan, so imagine nyo po yung amount na masasave po natin pag inaalagaan natin ang katawan natin, yung masasave natin sa pagbili ng gamot at pagbabayad sa ospital. Guys, ang mahal ng ospital po ngayon, lalo na po post-COVID. Ang mamahal na po ng hospital. Hindi na po kakasya ang 1,000, umaabot na po minsan ng milyon kahit simpleng sakit lang. Ganun po katindi, ma-hospital po ngayon na pwede po natin magamit po yan sa pag-i-invest. Sayang po iyan kaysa mapunta po doon no.
Ayan, i-invest na lang po natin, alagaan ang katawan para wala masyadong bills. At i-invest ng i-invest, magpayaman na magpayaman. Number 4 is strong mind. Sinabi na po ni Jose Rizal po ito, no? Health, no, is equates to strong mind. Mas makakapag-isip po tayo ng mabuti, mas makakapag-diskarte po tayo. Marami tayong diskarte magagawa pag malakas ang katawan po natin. Ayan, no? Number 5 reason po, ability to earn income. Hinuli ko na po ito kasi medyo obvious naman po ito, no? Ito po kasi ang katawan nga natin, no? Kapag maganda ang katawan po natin, mas marami po tayong opportunities na pwede. Isipin mo, no? O, di ba? Kung may back pain ka na, mamaya may sideline ka, pwede ka palang pwede kang mag-basketball. Magaling ka pala mag-basketball, pwede ka sumali sa mga barangay, babayaran ka ng malaki. Mga ganun po. Kaya lang, pag may mga problema na sa health, marami na mga bagay hindi natin magawa. No? Halimbawa, hindi ka na rin makapag-golf. So marami ka mga business deal sana na mako-close doon. So maraming opportunities na nami-miss kapag ganito maraming problema. Kasi madalas pag maraming problema sa health, nakatago na tayo sa bahay. Ayun, maraming limitation, marami tayong hindi pwedeng gawin, maraming hindi diskarte. No? Ayun, ability to earn income. No? Mas marami pwede kasi tayo ma-explore. Kapag malakas pa tayo, mas marami tayong pwedeng gawin pag malakas po tayo. No? Ayan, number 6 po. Last but not the least, maiksing video lang po ito. Ito po pinaka-importante sa lahat pagdating sa finance. Ano po yun? Ma-enjoy mo yung pera mo. Ma-enjoy natin ang pera po natin. Kasi po, aanuhin po natin, yumaman nga tayo, no? And then, hindi naman nakaya ng katawan natin na ma-enjoy, hindi tayo makapag-travel. Di ba marami sa atin mahilig mag-travel, tapos hindi natin makain yung gusto natin. O kaya hindi tayo makapag-hiking, o kung ano-anong mga gusto natin, kaya mong bumili ng barko, mga ganyan, no? Hindi ka naman, wala ka naman, hindi mo kayang sumakay, no? Aeroplano, may sarili kang jet. Hindi mo makayang sumakay, mahina ka na. Paano mo may enjoy ang kayamanan po natin? Tapos hindi lang yun. Hindi nakakaya ng katawan mo. Tapos in a short while, natigok na rin. Tigok agad. Pagkayaman na pagkayaman. Yehe! Tigok na agad. Paano yan? Di sayang yung pagyaman. Yun ay sinasabi po natin, no? We can enjoy our life. Ma-enjoy natin ang buhay natin pag malakas ang katawan natin. Tapos ma-enjoy natin ang mahabang panahon, no? Kaya po sinasabi po natin, health is super important, no? So wag po natin ko-compromise po ang health po natin, no? For the sake of short-term money, marami pong ganyan na papasukin po natin, no? Kung ano-anong racket. Ang laki-laki ng kikitain, pero alam mo naman tatamaan ng kalusugan mo. Alam mo naman di ka makakatulog na ilang araw, ilang linggo. Tapos ilang shift ang kukunin mo na trabaho, bugbog na bugbog ka, puyat na puyat ka, tapos di ka makakain ng maayos, ayan, etc. Stress na stress ka for the sake of short-term money. Ayan, no? Hindi po kasi rush ang pagyaman. Ito ba laging tinuturo nila Warren Buffett? Hindi po rush. Hindi po nagmamadali. Sabi nga nila, we always knew that we will be rich someday. Sabi nila Warren Buffett and Charlie Munger, we just don't know when. Pero alam daw nila. So as long as we stay healthy, stay strong, habain natin ang buhay natin, tapos consistent lang tayo sa pagtrabaho at pag-invest, niyayaman din po tayo one day. Basta importante, alagaan natin ang katawan po natin. Wala pong reason para hindi tayo i-bless ni Lord, no? Basta po gawin natin ang the best natin, no? Ang the best natin, i-bless at i-bless po tayo, no? So summary lang po, ito po yung 6 na reason kung bakit health is important in finance and investing. We only have one body, longer investing career, less medical expense, strong mind, ability to earn, and you enjoy your money. Yun lang po. Disclaimer lang po. Lahat po to. Opinion ko lang po. Salamat po lagi sa support po ninyo, no? Salamat po sa pagmamahal ninyo, no? Always subscribe, like, share, hit the notification bell. Mag-comment po. Magkwentuhan po tayo sa comment section. Alright. Salamat po. God bless po. Bye-bye!